Ngayon ay Biyernes. Ngayon namin sinisimulan tong content na to. Kasi kailangan namin ng mahabang oras bago natin simula. Siguro nakita mo na sa title, sa thumbnail, kung anong gagawin. Nakita na nila, ikaw hindi pa. Sila nakita na nila. Ang gagawin natin ngayon ay lechong manok, 3 ways. Komplikado. Ito ngayon yung pinaka-paborito ko talaga series dito. Kasi walang restrictions eh. Kahit ano, pwede kong gawin. Hirap naman yan. Siyempre. Yan talaga ang tagline ng komplikado. Ang hirap naman yan. Komplikado, komplikado. Huwag na lahat. Yan ang gagawin natin ngayon. At ito ang gagamitin natin, pare. 3 buong manok, pare. Etong mga manok na pinili ko ay 1.3 kilos. Specific yan para sa akin kasi I found out na may pinakamagandang kapal ng laman para maluto siya ng maganda pa rin yung itsura niya. Minsan kasi, lechong manok na yung 1 kilo, yung maliliit, kapag naluto kasi yun, nahuhubad yung medyas, pre. Alam mo yun, yung sa may bandang hita yan, nakakalbo yan. Wala namang problema yun. Wala namang problema doon. Pero pag masyadong maliit yung ankle ng manok, tapos na ano siya, naluto, tapos tanggal yun, medyo pumapangit tingnan. Again, nangyayari pa rin talaga yun. Pero ito mga technique naman na gagawin natin, gagana naman to regardless sa laki ng manok ko, pero nalang kung ostrich yan. Diba? Medyo mahirap na to. Ay, tama. Hindi, sabi ko lang. Technically, ang lechong manok niluto mo sa uling. And pwede rin natin i-consider na lechong manok ang roasted chicken. Para sa akin. Kasi, ang lechong baka pa rin niluluto sa oven eh. Ang lechong manok, bawal. Diba? Pwede rin naman yun. Pwede rin naman talaga yung bagay na yun. So, hahanap tayo ng iba't ibang methods kung paano natin lulutuin at mas pasasarapin pa at mas paano pahihirapin pa ang buhay natin sa paggawa ng simpleng lechong manok na dapat simple lang pero gagawin nating Komplikado, komplikado. wag na lang. So magsisimula tayo sa ating 3 manok na ilalagay natin sa malaking kaldero. Grabe, ang hirap niyan ah. Teka lang, wala pa. Teka lang. Ang gagawin kasi natin na first step ay brining, pare. Alam nyo na yung brining na, ipapaliwanag ko pa ba? Browning. Ay, lagi kong pinapaliwanag to kasi yung mga luma ko inaanak, hindi ko sinasabi matanda. Ang sinasabi ko lang, patagal na nanonood. Alam na kung anong brining. Oo. Isa to sa mga una kong pinaliwanag na bagay dito sa channel natin. Basically, ang brining ay ganito. Ang tawag sa seawater ay brine. Diba? Kasi yun talaga ang brine. Tubig na may asin lang siya. Ngayon, ang ginagawa ng brining ay ginagawa niyang mas juicy ang manok mo. Plus, nabibigyan nito ng lasa yung manok natin, especially sa pitso, hanggang loob talaga. Sa papaanong paraan? Ang tawag dyan ay osmosis, pare. Ang osmosis ay ang pagpe-penetrate ng tubig through a semi-permeable membrane. Tulad ng manok at tulad ng balat ng manok at ang laman niya, di ba? So ganito kasi yan. Maglalagay tayo doon ng tubig na may asin. May sukat yan, pakita ko sa inyo mamaya. Maglalagay tayo ng tubig na may asin dito sa manok natin. Ngayon, yung manok natin sa loob, walang asin yun pero may tubig siya. Kasi lahat ng bagay, may tubig yan, di ba? Ngayon, yung tubig na may asin, charged yan technically. Charged yan. So, ina-attempt mag-equalize ng tubig na may asin doon sa tubig na wala asin para sinasakop niya, pre. Para sinasakop niya. So ngayon, through osmosis, sa pagpasok nung tubig na yon sa loob ng manok, natitimplahan siya at alam mo yung sinasabi ng mga gym, dati kasi nag-gym ako, gym bap ako dati. Oo, kitang-kita talaga. Sabi ng coach ko dati. Shoutout sa iyo, Hapon. Si Hapon, pero mukhang Pilipino yun, pare. Sabi sa akin dati, isa daw sa paraan para bumaba yung timbang mo ay magbawas ka ng tubig. Tama yun. Pero hindi magbawas ka ng intake ng tubig, kundi magbawas ka ng water retention. Ibig sabihin, magbawas ka ng asin sa katawan mo. Kasi mas marami kang asin sa katawan mo, mas nagre-retain yung water sa katawan mo. Yung mga tropa ko nag-gym yan, alam nila yun. Tama ba yun, Ian? O, tama yun. So, balita ko nga yung mga nagba-bodybuilder, yung mga gumaganyan, pre. Yung mga nagpapahid ng langis sa katawan. Alam ko, hindi talaga nag-i-intake ng salt yun, di ba, pre? Bago ata sa competition nila kasi kailangan nilang tubig. Oo, kailangan nilang maalis yung tubig sa akin. Ewan ko, hindi ko alam, hindi naman ako umabot sa gumagano. Hindi pa eh. Parang pilde mo yan. Pilde mo yan. Pakita mo yung legs ko. Kapag mas maraming asin yung nakapaloob, mas maraming tubig yung kaya niyang ikarga. Testing and experimentation. Meron na akong bagong brining. Pero ito specifically ginagamit ko sa mga roasted chicken, lechon manok. Iba pa yung brining ko sa fried chicken. Ngayon, itong bagong brining na to, take note nyo to ha. For every 1 liter tubig, kailangan natin ng 30 grams
ng asin. Blender namin, ang capacity niya ay 2 liters. So maglalagay ako ng 60 grams dito. Lagay muna tayo ng 60 dito. Tapos, another 30 grams per liter ng Knorr chicken powder, pare. Knorr, I love you all. Ngayon, kung wala naman kayo neto, pwede naman kayong gumamit ng purong asin na lang, di ba? So, another 60 grams kasi 2 liters to. Na-realize ko lang may mali akong ginawa. Dapat tubig muna. Dapat tubig muna kasi may volume na to. So madidisbalance tayo. So saling ko na muna yan. Usually di ba sinasabi ko kapag nagbabrain tayo or ewan ko nabanggit ko na siguro to. Ang pinakamaganda ay ilagay natin siya sa ziplock o sa plastic. In this case, kung hindi niyo isa-spatchcock yung manok, yung puputulin yung spine ng manok, mahirapan siyang pumasok sa sa pinakamalaking ziplock na meron kami. So eto lang gagamitin namin and hindi naman masyadong mahal yung brine. Okay lang kahit sumobra siya ng konti. So lagay na natin yan dyan. Usually, dati at isa ko, and eto rin yung turo sa akin before. Kapag nagbabrain ka, kailangan mo lutuin para matunaw yung asin. Tapos, kailangan mo ring palamigin pa. Kasi hindi ka pwede mag-brine na mainit yung tubig kasi either maluluto yung manok mo o masisira yan, di ba? Pero I found na pwede mo pala siyang i-blender na lang para matunaw yung asin. Ngayon pala, meron lang akong ipopropose sa inyo. Gusto kong maglagay ng asukal sa brine natin. Kahit kailan, hindi masarap ang manamis-namis na manok, pare. So, per liter, magdadagdag tayo para madali na lang din tandaan, 50 grams din, white sugar. Ngayon, ano ang function ng chicken powder dito? Well, yes, may asin din ng chicken powder. Pero kasi, tulad ng lagi kong sinasabi, kailan naging masama na maglasang manok ang iyong manok? Tama. Diba? Diba? Bakit ka umatras? Tulog po. So, i-blender na natin to. Sana po wag siyang... Naku po, sayad. Yan, ganun lang. Mababa lang muna. Tsaka natin unti-unting lalakasan. Naririnig niyo yung asin, no? Diba? Alat. Pag wala na kayo narinig, kristal na ganyan, okay na yan. Tapos, dapat brine nyo palang masarap na. Pwede na. Safe ka, safe! So, ibubusan natin yan dito. Kita ba ng camera to yan? So, kung makikita natin dito, camera 2, hindi pa siya enough. Hindi pa covered totally yung manok natin. So, gawa pa tayo ng isang batch pa. Ang galing pala ng timbangan na to. Kita dito sa kabila, no? Pampalengke. Hindi ka man dadaya sa timbang. 30 grams na asin. Kumasya ka na. Sige na, ayoko na magtimpla pa. Ayan, okay. Titingnan lang natin kung sakto na ba yan o nakalutang lang yung manok. Maglalagay pa ako ng 1 litro pa. Para lang sure. Diyos ko, pre, asin tsaka ano lang naman yan. O, 2 litro na natin. Asin tsaka Knorr chicken powder lang naman yan di ba? Alright, lubog na talaga yan, par. Wala nang lulutang dyan, di ba? Pag yung krimen, walang ebidensya. Ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan nating, kung gusto nyo lang naman, mag-introduce ng mga kaibang flavors dito, di ba? Kailangan yung magpakulo sana para ma-release yung... Kung tutusin, lagyan mo ng sibuyas, bawang yan. Okay lang yun Wala nang problema dun Pero feeling ko hindi siya masyadong kakatas. So I suggest powder form ang gamitin natin. Pero gusto ko kasi maglagay ng dalawang, how should I say this? Ubiquitous ingredient pagdating sa Filipino cooking. Present, appearing, or found everywhere. Yun ang ibig sabihin nun. Paminta. Tapos, una na nating itutusta yan kesa sa laurel. Kasi yung laurel, ano yun nag-aapoy yan Pag nagtotoast pala kayo ng spices, walang ano to walang mantika. I mean, at least para dito sa application natin. Usually, merong inaano yung spices Pinamantikaan. Wala namang problema doon, okay din yun. Pero rekta luto na yun Ito kasi nire-release lang natin yung oils niya para nandito siya. Pag may narinig ko, di ba sabihin, ando na siya. Medyo papalapit na siya doon. Pwede nating isabayan laurel natin. Medyo damihan natin yung laurel. Ayan, medyo naamoy na natin yung paminta. Ayan, babalik. Medyo tatanggalin nyo sa apoy ng konti, tapos ibabalik nyo. Maaari talaga masunog yung laurel natin. Nangyari na sa akin dyan, naglasang siga ng kapitbahay. Ayan naamoy nyo? Ang lakas ng amoy, di ba? Mabilis yan. Ayan. Lakas pare. Amoyin mo. Lakas pare. Di ba? Ayun. Ngayon, pwede natin ilagay yan dito. Well, yes, mainit yung spices natin. Marami naman yung volume ng tubig natin. Di ba? Ang bango. Simpleng step yun. Di ba? Simpleng step, pero promise, sobrang laki ng dinadagdag niyan. Ngayon, usually, pare, kapag nagbabrine ka ng kahit anong bagay, or nagkukyur ka, basta binabad mo siya, alam natin lahat to, lumulutang yan Alam mo yun? And usually, kailangan nating lagyan ng pabigat yan sa taas. Mag-gym daw siya mamaya, hindi pwede. Pero dito sa kaso na to, hindi siya umaangat kasi ang manok may cavity sa loob yan. May butas siya sa loob, and pag nalagyan ng tubig yun,
maano siya, mahihila, bibigat siya, or wala siyang buoyancy. So, hindi siya lulutang. Pero, kung sakasakali lumutang yung manok Ito nyo, ba singer yun? ano na? Ako na. Ako na. Naisip ko rin yun eh. Nga? Usually, ang pinapatong ko na weights dyan, mga stainless bowls. Mabigat yan. Pwede kayo maglagay ng ziplock bag, pero huwag nyo lalagyan ng tubig, pare. Kasi kapag nilagyan nyo ng tubig yung ziplock bag, pag yung kumatas, disbalance na agad to. Diba? So, ang ilalagay nyo sa loob ng ziplock bag nyo, kung yun yung gagamitin nyo, ay brine din. Yung timpla din ng brine. Yan nyo lang doon. Para pag tapos kumatas. okay na. Para pag kumatas, yun pa rin naman. I-brine nyo yung manok nyo sa isang malaking drum, tapos ganyan yung concentration ng brine nyo, hindi siya masyadong aalat. Hindi naman hihigupin ng manok yun eh. Lahat-lahat. Ang hihigupin lang ng manok, yung kaya niya, basta yung concentration niya ay same. Kahit sa isang planggana yan o isang drum yan, hindi magbabago yung paghigop niya ng brine. Ngayon, ang determining factor lang dito ay oras. Biyernes ngayon, lulutuin namin to Lunes ng tanghali or umaga. So, technically, 1.5 days namin ibababad to. Usually, overnight, okay na. Pero gusto naming isagad talaga, pare, para saksakan ng sarap ang aming komplikadong lechon manok. Ano pa bang mas kukomplika doon, di ba? Gawin natin to. So, tatakpan lang natin yan. Hindi pala yan yun. So, lilinisin muna namin yung takip. Tapos saka namin ibabrine to. Tapos, ayun, magkita-kita na lang ulit tayo sa Lunes. At tayo ay nagbabalik sa ating kusina. Ilang araw na lumipas? 3 araw? At eto siya ngayon. Pasensya nyo na nga pala yung attire natin. Medyo mainit, di ba? Saka sino talaga natin ng gabi yung ihaw. Kasi init sa umaga, pre. Ang init sa araw talaga. Angat lang natin yan, baka mapanis agad yung manok. Sarap na kababad yan. Ayan. Wala ka naman masyado mapapansin na iba sa kanya. Yan. So, ito yung mga manok natin. Kung papansin nyo, may mga nakasetup tayo dito. 2 klaseng ihawan to. Kasi, dapat yung isa dito, i-oven namin. Kasi, ang argument ko doon, ang lechong baka nga sa oven niluluto yung iba eh. Diba? So, baka pwede rin sa lechong manok. Pero sabi ko, sagad na natin, let's maximize it. Pare, iuling na natin lahat ng lulutuin natin. Ba't natatawa ka, pare? Tama naman, di ba? Lahat ng salita ang puta, may ganun-ganun. So ngayon nga, lahat nga ng gagawin natin ay diuling. At sisimulan natin yun doon sa pinakamatagal, which is... Tagal naman, nag-transition. Sorry. Gagawa tayo ng smoked chicken, pare. Di ba meron tayong bago smoker? Oh. So pausukan natin, pare. Tulad ng kahit anong ini-smoke natin, gagawa tayo ng dry rub, pare. Black pepper, Old Bay, Lolo ni? Salt Bay. Parang di ka pa sure. Curry powder, smoked paprika, chicken powder. Tapos pare, syempre, iodized salt. Lagyan natin. Tikman muna natin. Dapat dry rub pala, masarap na. That's it! Okay na to, pare. Ang sarap. Ito na yung manok natin. So, dito sa gagawin nating smoking, mas gusto ko sana sa spot stock natin yung manok. Kasi, ito yung challenge kasi sa pagluluto in general ng manok, pero lalo na sa pag-iihaw o anything na meron kinalaman sa uling or smoking. Uneven kasi ang shape ng manok, par. Picture niya at hita niya, magkaiba ng rate of cooking yan. Hindi sila parehas. Tapos, yung isa mas pwede mong i-overcook, yung hita, picho, hindi. Alam mo yun, so medyo mahirap talaga. So, by spatchcocking the chicken, mas nabibigyan natin ng tamang lapad yung manok natin para kahit papano, medyo even yung cooking natin. So, napakadali lang po mag-spatchcock. Pwede yung tagayin, pwedeng kutsilyo na lang, di ba? Ay, gunting. Gugupitin nyo siya dito sa side ng spine, hindi sa spine itself. Sa bandang gilid yan. Tapos pag ginupit nyo yan, madali lang yan. Ayun, no? Yung mga gunting na anak nyo na dati ginagamit na sa art paper, pwede nyo nang gamitin ngayon. Tapos, babasagin dito, sa bandang gitna niya. Sir, may lamig ka dito. Ayun. So, okay na yung manok natin yan. Ngayon, meron na tayong dry rub, di ba? Kailangan natin ng something na magpapakapit ng dry rub doon sa manok natin. Actually, hindi naman to masyadong kailangan. Optional lang naman to, pero added flavor na lang. Browning, please do not cry. Your papa is here. Mayard, please do not cry. Sige, cut muna. Pasok lang muna na yung mga aso, baka nausukan. Mustard, pare. So, ngayon, irarab lang natin yan sa labas at loob. Tapos, hindi natin aasnan to kasi una sa lahat, galing siyang brine, di ba? Pangalawa, yung dry rub natin ay merong asin at chicken powder. Lagay na natin yung ating dry rub. Lahat pating kilikili, ha? Yan. Lahat na singit-singit. Yung mga kasi marami singit-singit yan. Tapos, okay na yan. Pwede natin yan isala sa ating
smoker. So, eto na nga yung smoker natin. Dito, sa gagawin natin, medyo mas mataas ng konti yung temperature. Ang concern natin dito is yung balat, baka maging rubbery pag masyadong mababa yung init natin. Tayo ngayon ay nasa 275 degrees Fahrenheit. Tingin ko okay naman yung temperature na yan. Ilagay na natin dito sa ating cold box. Nga pala, meron na tong uling Kinargahan ko na yan. I already carried that. Yung iba, yung gusto nila, pinapabuelo muna ng usok yung kahoy. Okay lang naman yun. Kaso, OT na. Tumatakbo na ang OT. So, ilagay na natin to. Pwede na naman yan. Hindi, gusto mamaya na lang. Hindi, okay. Meron tayo dito yung ano natin, drip pan natin na meron tubig. Inalis ko na yung dati nakalagay dyan na disposable na aluminum kasi feeling ko nakakahinder pa siya sa pagta-travel ng init. So, ilagay na natin yan. Yan, dyan. So, okay na yan. Iwan na muna natin dyan, tapos check-check na lang natin. Siguro may magtatanong sa inyo, Ninong! Wala ka bang i-spray dyan? Wala ka bang i-spray dyan? Meron, mamaya nyo makikita. Ang next natin ay ito yung kung tawagin sa ibang bansa na beer can chicken, pare. Basta kailangan nyo lang ng beer na nakalata. Okay. Ang idea pala nito ay nakapatong sa grill ito, tapos yung manok nakapasok dyan. I mean, yung lata nakapasok sa manok. Tapos, since may liquid to, kukulo-kulo to at magpo-provide ng steam sa loob ng manok. At yun yung magpapamoist at magluluto na rin sa kanya, di ba? Ang first step dapat doon ay dapat kumukulo na yung ating beer. Ano ba beer natin? Uy! Red Horse! Baka naman. So, ilagay na natin yan dito sa ating ihawan at hintayin lang natin kumulo. Pwede nyo rin isa lang sa kalan yan. Mas mabilis, pero okay na yan. Andyan na yan di ba? Balikan natin mamaya kapag blablabla. So, kumukulo na yung beer natin na nakalata. Tapos, naglagay din ako nito. Ano lang to? Parang maliit na kawali na walang hawakan or anything. Magde-deflect lang ng direct heat papunta sa manok natin. Kasi, kapag nakarekta, masusunog agad yung tuhod ng manok. Eh, ang manok, may tuhod yan, pare. So, kunin natin yung manok natin. Uy, naulingan. Timplahan na natin. Simpleng timpla lang. Nor liquid seasoning. Uy, may laurel po. Yan. Garlic powder. Pamintang durog. Okay na yan. Kiskis na lang natin yan dyan. Loob, labas, lahat. Harap, likod, lahat. Tapos, pwede nating isa lang to dito. Op. Yan! Okay, the chicken is seated. O, harap natin, baka di ka naniniwala eh. Tapos, siguro tatanong mo, Ninong, may ilaw yung toast nyon. Lani no, may toast niyan. Meron tayo nito. Spring. Baka naman, kapitbahay lang yan. Butas yan sa ilalim. At i-cover natin yan. Talino Diba? So, basically, meron na tayong parang oven dyan, diba? So, iwan na lang natin yan dyan and hopefully, maluto siya. Kasi kung hindi, wala tayong content. Yung last natin, eto siguro yung pinaka malapit, at least sa flavor profile ng lechong manok, pare. Meron kami nito. Typical naman to, grill basket. Nabibili naman yan sa yung Suking online store. Yan. Tapos, lalagyan lang natin ito. Sang. Lagyan mo niyan. Tapos, eto, tanglad, pare. Tanggalin lang natin yung mga kadahunan. May nagtanong sa akin dati, ba daw di ko sinama to? Mahina na kasi yung lasa nito eh. And makalat. Para lumabas agad yung lasa niya. Marilis ang kanyang essential oils. Lagay na natin yan dyan. Tapos, etong manok natin, isa-spatskak din natin to, pare. Check natin kung kasya. Abi, akalain mo, para sinukat lang. Yun. Paglabas lang naman to eh, kasi yung loob nito may alat na eh. Basically, isasalang na lang natin yan dito sa ating ginawang ihawan. Pare, bricks lang yan. Tilelego-lego namin. Unahin muna nating isalang yung herb side down. Ayan, yung nandun kung nasan yung herbs. Mainitan yun. Ito yung likod mo. Mainitan mga tanglad. Pumasok sa loob mo yung mga lasa. Oo, tanggal ang lamig dyan. Palupa na kita tanglad. Tanggal lahat ng lamig mo. Tapos, babalik na rin lang natin. Tapos, eto, maraming bali-baliktad dyan, pare, mamaya. Para ma-ensure natin na pati. Ayoko nang ulitin! So, yun. Nakasala na lahat ng manok natin. Siguro wala na tayo kailangan gawin, kundi maghintay! So, every now and then, tulad ng ginawa natin nakaraan, i-sprayan natin yung manok natin. Eto, dito naman, ang in-spray lang namin ay vinegar. Grain-flavored distilled vinegar. Or kahit naman siguro normal na suka lang. Kahit anong suka naman, pwede naman yon, laban naman yon. Kaya hindi na ako naglagay ng tamis dito kasi yung brine natin ay meron ng asukal, kung naaalala nyo, di ba? So, yun lang, pabalik-balik lang tayo dito. Check natin yung mga iba natin nakasalang doon sa loob. So, eto na yung ano natin, yung, ano ba tawag dito? Basta ito yung inihaw na manok natin, technically speaking. Medyo nagkakakulay na siya ng konti. Flip lang natin yan. Siguro, maganda tong lagyan ng chicken oil. So, medyo meron siyang inasal vibe. Apoy ng konti yan, normal talaga yon. Pati yung tanglad natin, nag-aapoy na. Yun po yung hindi normal. Gilid muna natin yan. Tapos check natin tong isa, pre.
Yeah, nakaupo pa rin siya. Pag tumayo yan, pre, matakot kayo, di ba? So, okay na yan dyan. Stay lang natin yan dyan. And balibalik ta rin lang natin. Okay na to, par. Pwede na natin hanguin to. Don't fall, don't fall, don't fall, don't fall. Muntik na. Ngayon, palamigin lang muna natin yan. Correct na kain na. Oh, hindi naman ganun. Palamigin natin yan, tapos gawa tayo ng sausawan. Goods na to. This is one thing that is good about brining. Napa-English to. Ang kagandahan dito sa sa brining, dahil nga sobrang juicy niya, kahit ma-overcook nyo ng konti, okay lang, makikita natin yan mamaya. So ito mga to, okay na to, pinapa-cool down na lang natin lahat. Yung, nandun kaya sa smoker? Check nga natin. Uy, wala, malayo pa to. So ito, lutuin pa natin ng konti. Ang gagawin ko, bubuksan ko yung vents and yung smokestack natin para mas umangat yung init. So, sausawan pare. Naisip ko dito, kasi ito yung parang pinakamalapit sa native natin. Gawa tayo ng parang suka maanghang. Pwede mo sabihin sinamak, pero ayokong i-claim na sinamak siya. So, sibuyas, lagay natin sa blender. Bawang, marami-raming bawang. Medyo magiging cloudy lang ng konti itong namin, sausawan namin. Gawa ng may mantika ang aming bawang. Sili, gano'ng karami sili kaya? Isa? Isa lang. Ay, naku, nalaglag. Hindi kang mix, pare. Kasi, bala ko sana dito, maglagay pa ng kalamansi. Di ba? Para isausawa ng mga isaw-isaw. Pero eto, fruity acidity rin naman to, di ba? So, ba't hindi? Anang, kakabili ko lang ng suka. Anong ginawa mo? Konting suka lang. Kaya naman. Kahit ganyan yan, mas masarap pa rin yan sa shake nyo, pare. Kapal lang mukha mo! Safe na safe. So ngayon, maputi siya kasi nga, bula-bula. Siyempre, mag-ano pa yan. Kapag yan, tinatagal nyo dyan, magsisettle down yung bula niyan, tapos lilinaw siya. Pero wala naman yun. Itsura lang naman yan. Ako, itsura ko, ganito, pinapanood nyo ako eh. Plating na nga natin to. Oh, di ba? Amoy tosta. Tostado! Ano mo yan? Pagka nag-chop kayo ng ganito manok, di nyo kailangan ng puwersa. Kasi pwede naman doon sa joint na lang mismo eh. Gawain mo ganyan, sanapin mo yung joint, tapos, as easy as that. Parang leche plan lang, di ba? Basic lang. O, tingnan muna natin kung luto, baka mamaya lauhi eh. Luto, pero, uy! Using! Sir, may lamig ka. Sorry, ninahan na kita. Ingat sa balat, hanggat maaari. Sana hindi mapunit. Puritin nyo na lahat, wag lang yung balat. Ayan, pare. Gagandahan ko pa ba yan? Hindi na. Hindi na. Nasa Nasa lasa yan. Nasa lasa yan, tama, di ba? At ito na nga ang ating, paano ko ba tatawagin to? Filipino style lechon manok. Lechon manok, Filipino yun eh. Basta ito ang ating unang lechon manok. Tikman na natin yan, pero bago yan, Jerome, stomach ko muna konti lang. Pero no, pasok na pasok yung lasa. Tsaka malagkit siya sa loob. Ewan ko malagkit siya sa loob. Di ko alam kung bakit. Etong pakpakunin natin to para lang matikman. Uy. Sausaw mo. Oo, tama na. Okay lang yan. Okay na. Medyo may anghang. Alam ko yung tolerance mo sa anghang. Maanghang siya. Maanghang siya ng konti. Kamusta? Okay ba siya sausawan? Ito kasi yung pinaka simple sa lahat ng ginawa natin di ba? Ewan ko yung walang complexity yung lasa nito. Pero kasi minsan ang manok, okay lang maglasang manok. Check natin yung picture natin kung juicy nga kasi nakita nyo yung juicy sa mata sa bibig. Hap! Nagets mo yun, pre? Nagets mo yun? Usually kasi, pre, kapag brining ng manok, overnight lang eh. Pero yung ating kasi, 4 na araw nating binrime. So talagang pasok na pasok yung lasa, at saka ang juicy talaga. Nga lang talaga, yung brining talaga, it takes time, pero it really makes a lot of difference, di ba? Ibang klase to, ang sarap nito. And, teka, dahan-dahan, meron pa tayong dalawa. Tama, dalawa. Doon tayo sa pangalawa. Ay, umiko tayo makisama. Ngayon, gusto ko lang malaman kung yung beer natin ay may laman pa. Hello! Amoy beer, no? Amoy beer talaga siya. So, ibig sabihin, gumana. Kumulo yung beer, nag-evaporate, tapos, napunta doon. Pero marami pa siyang laman. Gagawin ko to para sa Red Horse. Red Horse, baka naman. Surprisingly, hindi siya ganun kasama. Parang anong nangyari, lasang chicken stock lang eh.
Feeling ko yung katas ng manok nandito na tapos Naubos na nag-evaporate na yung yung beer, alcohol. oo. Hindi naman naubos yung beer, kundi yung alcohol nag-evaporate na. Tapos, yung katas ng manok napunta dito. So gagawin nating sauce, yan gawa tayo ng gravy. Lagay tayo ng butter. Yan, equal parts. Usually kasi, kapag nagro-roast ka ng chicken, merong mga pan-drippings yan di ba? May konting sabaw-sabaw yan. In this case, wala talaga. So, ang liquid na meron lang tayo ay, yan, yung Red Horse, di ba? Lagay muna natin itong Red Horse natin. Ano to? Baka iniisip nyo, beer, puwit. Hindi ganon. Kasi, huy, pait, hindi pangit. Ay, ha? hindi ba? Kasi nag-evaporate na nga yung alcohol And usually, nagpapapait naman sa beer ay yung alcohol, di ba? Buhos natin to, yung katas-katas na konti na yan. Uy. Kailangan ng gravy talaga. Kapag sinali nyo siya sa lagyan, medyo soupy pa talaga siya. Kapag yan, tama yung consistency, tapos lumamig ng konti, aba, kutsintayan pre, yung gravy mo, hihiwain ka para mahablaan ka yan, di ba? Oo. Dapat talaga medyo malabnaw siya ng konti. Magtitikan niya ng konti as it cools down. Okay na yan. Ipo from the half court ko sana, kaso ayoko masayang. Gusto mo ba, pre, gawin natin darker yung gravy? Kahit ano? Pinag-usapan natin nung nakaraan yan. Kapag tinatanong ka ng girlfriend o ng asawa mo, hindi pwedeng kahit ano. Diba? Kasi masasaktan sila. Tulad ngayon, nasasaktan ako kasi Pag-awayan pa ba na? Gravy lang ito pag... Mami, daddy, huwag kayong mag-away, mami. hindi kita anak! Tiwain niyo yan. Ay, hindi. Ayun, ay, kalamba. Ow! Grabe. Wala pa ako hinihiwa, pre, oh. Dati ko gano'ng kalamba out. Ay, grabe naman yung kalambot na yan. Umubo ka na ng kusa. Oh, luts ba siya? Aba po siya. Ganong kalambot, malamang luto na talaga yan. Oh, yan, oh. Yaman dyan. Wala talagang magandang ayos ng mga buong manok kapag pilit. Unless gagawin mo siyang parang museum, yung bubuin mo uli yung ano niya. Alam mo yun? Wala magandang ayos dito, kaya ako anything goes na lang pagdating sa ganyan. Gusto mo maganda i-serve yung ano mo, buong manok mo, serve mo ng buo, huwag mo i-chopin, di ba? Lahat ng 5 years old ay matutuwa kasi napakaraming gravy. So tikman na natin to, pero bago yan, Jerome, slow mo. Tikman mo to. Makakaibang lahat. Di ba, no? May kakaibang lasa nga siya. Okay na? Hindi, kagat ka pa. Okay na. Hindi ka na. Okay na. Meron siyang kakaibang lasa na wala dun sa una nating tinikman na hindi ko alam kung ano siya. Palagay ko yung kombinasyon ng Nor liquid seasoning yun tsaka garlic powder and yung beer. Hindi mo naaamoy o nalalasahan yung bawat isang ingredients, no? Yung garlic powder, di mo na nalalasahan. Yung Nor liquid seasoning, hindi mo na rin nalalasahan Pati yung beer, di mo naman nalalasahan yung beer talaga. Di naman para syumat ka Walang ganun May kakaibang lasang umangat. Di ba? Ngayon, try natin with the gravy. Ay, tuwan-tuwa mga 5 years old. Tulad ni Alvin. 5 years old? Gravy Nakatulo-tulo pa. Grabe. Parang tropa mo lang. Uy! Walang tao. Kailangan ko lang ilabas yung galit ko Kasi ang sarap Alam mo, di ba sa ko kapag nasasarap ka, nagagalit yung mukha mo. Ngayon, pag sobrang sarap, yung emosyon mo. Di mo na ma-contain. Hindi mo ma-contain. Ganon siya kasalap. Hindi ko alam kung ano yung mahika nangyari dito. Pero may kakaibang lasa talaga siya, di ba? My God. Oo. Ikaw ang tanging pag-asa. Tikman mo muna na walang gravy. Bigat, boss. Di ba? Gravy. Subo mo. Buhay niyo lang. Ay, grabe ka. Sarap. Sarap. Mas masarap nung may gravy. Hindi, pero eto. Ano, kamusta siya? Sarap. Masarap. Tapos, ang lagkit Malagkit, no? Yun Ang lagkit nung hita, ang lagkit nung thigh. Hindi ko alam kung bakit. Ewan ko siguro sa cooking na lang din talaga. Ewan ko, pero ang lagkit kasi bisa natunaw yung mga connective tissues niya. 'Di ba? Ewan ko. Masarap ba? Masarap ba? Masarap ba? Sarap. Sarap. Uy, grabe. Hoy, props lang yan, ha? Pero ano siya? Okay siya. Yung picho, try naman natin. Kasi sabi ko kanina, di ba, ito medyo na-overcook nga nung sinilip natin sa thermometer. Ganon, sinilip natin. So, tingnan lang natin kung okay pa. Baka mamaya, corrugated carton box na to Magsaw-saw. Pre, hindi ganun. Kapag gumaganon ako, huwag kayong lalaban. Tatanggapin ko na lang. Ano na tayo Oh, kamusta yung picho? Okay pa rin, di ba? Hindi siya mahibla, hindi siya parang
yung cross-stitch mo ng kapatid mo. Alam mo yun, hindi ganun eh. Okay pa rin siya, kahit na overcook siya. Alam mo, sa lahat ng benefits ng brining talaga, para sa akin, yung, lagi kasi sinasabi to eh, ang brining, it increases the juiciness due to osmosis nga, nagpapasok na mas maraming tubig sa manok, di ba? Pero kasi, hindi masyadong nababanggit sa mga ibang videos na napapanood natin, yung implication nun. Ano naman kung mas juicy? Di ba? Ibig sabihin ba nun, mas pleasurable lang kainin yung manok? Yes, totoo yun. Isa pa doon ay shield yan from overcooking. Ano nangyayari sa picho pag na-overcook? Dry. Oh, edi kung mas moist siya, edi mas kaya tumanggap ng konting overcooking ng konti lang naman, di ba? And ako naniniwala ako na aside doon sa pagpasok ng lasa, ng asin sa kanya, yun yung pinakamahalaga sa kanya, shield for overcooking. Kasi regardless kung gaano kasarap ang manok mo, kung dry yan, eagles yan, pare. So itabi na natin to, check natin yung ating smoke na manok. I-sprayan ko pa sana, kaso nawala ng gatilyo yung ano natin. 134 degrees. Ang target natin, Fahrenheit to ang target natin ay 155 sana. So ngayon, isi-speed up natin yung cooking process by foiling it, pare. Alam niyo naman, pag naka-foil, mabilis talaga, di ba? Hindi kasi, nare-retain nga yung init sa loob, pre. Yun yung tinutukoy ko. Okay. Magandang gawin lagi pagka ganito. Laging 3 foil ang gagamitin nyo. Laging isa sa gitna, tapos overlap yung dalawa. Para yung katas, hindi tumatapon kasi ang katas, precious yan, pare. Kunin natin natin yan dyan. Tapos, kukulubin natin yan. Pero bago natin kulubin, another chance to introduce flavor pa to eh. So, lagyan natin ng butter. Kalat lang natin. Honey. Yan. Okay na yan. Tapos, isara na natin yan. Ngayon, eto hot issue to, pre, hot issue. Ito. Ay, nahuli. Teka lang. Nakatakip na siya ng foil, di ba? Ibig sabihin, hindi na siya madadampian ng, sarap pala natin yan, sayang init. Hindi na siya madadampian ng usok. So, ibig sabihin, wala nang smoky flavor na madadagdag sa kanya kapag naka-foil na siya. Di ba? O, tama yun. Ngayon, bakit pa natin siya ibabalik sa smoker? Kaya natin siya ibabalik sa smoker kasi may init pa yan. Yung init niyan, ang magluluto further dun sa manok natin para madala siya sa safe na temperature. Pero paano kung at the end of your smoking, mahina na talaga yung apoy mo? Honestly speaking, pare, pag finoil mo siya, pwede mo siya ipasok sa oven. Kasi technically, at this point, ang function niya na lang ay oven. Kasi wala na hindi na siya hindi na nakakapag-impart ng smokiness di ba? So, para sa iba siguro, ang pangit na siguro, inis mo kunyari, pero in-oven pa rin. Inis mo kunyari, pero in-oven mo rin mangit. Ay, pangit. Pero okay lang yun kasi it functions the same. Pero, yun nga, kung may init pa yung smoker nyo, salang na lang natin dito kasi sayang naman yung uling, di ba? So, ibalik natin yan dyan. At bigyan pa natin ng mga ilang minuto, pare. Siguro mga kapitbahay nagtataka, alas 11 na ng gabi, may usok pa rin, may nasusunog ba? Sorry po. Check natin yung temperature niya. Okay, 150. 150 siya. 155 ang target natin. Okay na to dahil nga sa carry overcooking, anak ng tokwa ka, ha? Tinatanong mo pala ako. Tapos na tayo dito, bubuksan ko na lang to para magsimula ng mag-die down yung ating uling. Balik na tayo sa kusina, gawa lang tayo ng mabilis at pinakatamad na salsa sa buong buhay nyo. Gawa tayo ng pinakatamad na salsa sa buong buhay mo. Yan, tapos gilingin na natin to. Boy, bago naman. Paso na yan eh. Paso na ba 2M yan? na tayo, boy. Ay, 2M na ba tayo? Ay, 2M na pala tayo as of, anong petsa ngayon? August 15, 11 p.m. 11:04 p.m. 2M na po tayo, mga inaanak. Maraming salamat sa suporta. Kahit talagang para kaming nakakapagod itong ginagawa namin. Masaya naman dahil sa inyo, Tama. sa mga comment nyo, mga feedback nyo, and sa fact na nanonood kayo sa amin. Kaya nga, pag nakakita ko ng mga ilan sa inyo sa labas, sinasabi na lagi sila nanonood, ang sarap lang sa feel. Kaya maraming salamat. Nakakataba ng puso. Kaya ang sikip-sikip na ng mga arteries ko. Kaya maraming salamat talaga sa inyong lahat, and sana huwag kayong magsawa na sumuporta. Parang naiyak. Anyway, yun nga, maraming salamat sa inyo. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa Ninong Rai. Ang tanging maipapangako lang namin sa inyo ay patuloy namin gagawin tong ginagawa namin, ang content creation. At sana, we're trying our best na sana pagandahin tong content natin. And kung saan man tayo dalhin, basta kasama mga inaanak, okay. Yeah. So, gawin na natin to salsa na to. Ang gara talaga nung pulse dito, hindi na tumitigil. Ang gara tuloy ng chop, di tuloy yung chop na maayos. Kamatis, lagyan natin. Bawang pala naglagay ako.
Ang tokong buhay ito, yung food processor, ayaw na makagili ng kamatis, oh. Again, etong salsa natin ay maputi. Dahil nga may hangin pa siya. Tulad ng mga blender naman talaga. Gano'n naman talaga yan. Kalamansi ng tamad. Aceite de oliva. Ano yan? Paminta. Sorry, nakalimutan ko sabihin. Yan ang pinakatamad na salsa. At honestly, decente naman siya. Oy, tikman natin yan. Uy, natikman mo. Ay, natikman ko na ba? So, tingin ko yung manok natin, okay na rin. Check na natin yan. Uy, magkakat ba? Ha? Uy! Tanggalin mo. Ayan. At eto na nga pare ang ating, well, hindi naman lechon manok pero smoked chicken na ginamit pa rin naman natin ay uling. So baka naman pasok, di ba? Tikman na natin yan pero bago yung Jerome, slow mo ka ng konting-konti lang. Si Asyong. Pupunta yan dito, and si Asyong kaibigan ko yan matagal na. Siya yung general manager ng restaurant namin dati. Lagi pag may sinasabi akong pagkain, ito siyang gawin natin sa pagkain. Ito mayroon akong proposal sa menu, ito bagong item, ganyan. Aba puta, ayaw talaga. Lagi siya may dahilan. Minsan, wala siyang dahilan, ayaw niya lang. Ako, bilang head chef ng restaurant na yun, napupisit ako siyempre, bakit ayaw mo, general manager? Laging may ganun na mo. Anong problema? So, nung time na yun, medyo naiinis ako sa kanya, pero syempre, I respect authority. Hindi ko siya sinusuntok. Hindi ko ginagawa yung bagay na yun, di ba? Hindi talaga. Pero alam mo, sa totoo lang, nung medyo kumalma na ng konti, nung okay na kami sa... Yung hindi na matigas yung ulo ko. Alam mo yun? Makikita mo na talagang meron siyang maibibigay pagdating sa mga lasa-lasa ng pagkain. Si Asyong hindi masyado nagluluto yan. He is more of a eater than a cooker, if that makes sense. At napatunayan nun to dito. Noon pa naman napatunayan niya na yun, di ba? Ang moral lang nito, kaya ako kinuwento itong bagay na to. Paminsan-minsan talaga makikinig tayo sa iba. Minsan kasi, lalo na kapag ikaw yung, halimbawa sa bahay nyo, no, ikaw yung designated cook. Alam naman natin na ang pagluluto kasi from the heart yan di ba? From the heart yan. So ngayon, nakikita rin yun ng mga pamilya mo, whether it be para sa pamilya o sa trabaho, ang pagluluto talagang meron niyang kapraso ng kaluluwa mo na nakadikit sa kanya. At paminsan-minsan, ayaw na lang magsabi ng tao sa'yo ng suggestions o ng kahit anong comments. Kasi alam nila masasaktan ka. Kasi alam nila na mula sa puso mo yung pagluluto. Rico yan, baka naman, di ba? May picho. Uy, grabe. May takot kasi ako na baka pagdating dito sa smoking, overcook yung picho. Sa kadahilan ng ganito. Ang smoking ay slow cooking. Ang tagal sinalang ito. Gano'ng katagal sinalang ito? Pero may 3 oras ba? Definitely, mas matagal siya sa kahit anong ginawa natin dito. Kasi ito yung dalawang nauna Diba? Kapag mabagal yung pasok ng init sa kanya, alika dito. Ito yung picho. Kapag high heat, tulad ng ginawa natin kanina, pasok agad yung init na ganon, di ba? Pasok agad yan. Hanggang dito. Teka lang. Kinikilig pa po na. Teka lang. So, mabilis yung pasok ng init. Marangan. Mabilis yung pasok ng init, di ba? So, yung init, hindi bumababa doon sa certain na part. Hindi. Sa picture kasi ini-example ko di ba? Parang, once ma-reach na nung pinakamalalim na parte ng laman ng manok, yung init, okay na agad siya. Ideally, okay na agad siya. Di ba? Yun kung matatimingan mo. Pero kasi sa smoking, sobrang dahan-dahan ng paggapang ng init. Kung ito yung picture ng manok mo, medyo payat nga lang to. Ito yung picture ng ganyan mo, yung manok. Yan. Ito ba to? 1 day old lang yata yan. Tagilid mo. Yan. Ito yung picture ng manok mo. Kung dahan-dahan pumapasok yung init dyan, ito yung sabihin natin yung gitna. Ayan yung pinaka-dulo. Dyan pinaka dapat umabot yung temperature kasi parehas may pumapasok na temperature dyan di ba? Since mabagal gumapang yung init dyan, ang tagal nakababad nitong part na to. So talagang may tendency na mag-overcook siya bago siya makaabot dito sa gitna kung saan nagtatagpo yung init magkabila, di ba? So iniisip ko, maraming salamat. Iniisip ko talaga na baka madry talaga siya, and honestly speaking, madalas talaga dry yung dry talaga yung picho. Siguro nga because of that phenomenon na ang bagal pumasok ng init sa kanya and yung mga karne bago dumating sa pinakagitna ay babad na babad sa init and nada-dry out.
Sa kasong to, hindi pare. Dehins, napaka-moist AF. Maraming salamat sa inyo at mag-aalas 12 na. Matutulog na kami. I love you all. Sarap.